Kailangan mong i-repackage ang mga products mo bago siya tanggapin ng Amazon warehouse kung magbebenta ka sa FBA. Kung paano, yan ang pag-uusapan natin sa video na ito. Kaya dito ka lang ha, panoorin mo to hanggang sa huli. Hi, si Coach Jonel po ito at sa video na ito, pag-uusapan natin kung ano ang mga prep center, ano ang mga ginagawa nila para sa inyo, at kung bakit kailangan mo ng prep center. Ngayon, bago tayo pumunta sa mga prep center na yan, kailangan ko munang sabihin sa inyo na yung Amazon mismo ay meron silang prep service. Pwede mong ipadala directly yung mga products mo sa Amazon, tapos depende kung ano yung product na yun, so ipaprep nila yung item. Pero kung ako sa'yo, i-advise ko na mag-prep center ka na lang. Kasi sa prep center, talagang titignan nila, inspectionin nila yung products mo, talagang yung communication nila mabilis. You know, minsan may tanong ka, tapos agad nilang sasagutin within 24 hours. O kaya kung may problema sila nakita sa mga products mo, agad ka nilang ino-notify. Samantalang Amazon kasi sa totoo lang, hindi maganda yung customer service nila. So pag nagpa-prep ka sa Amazon, minsan malalaman mo na lang na may problema. Kasi meron ka ng mga stranded na units. Tapos malalaman mo yan pwedeng mga days later. Tapos hindi ka naman nila agad i-email, alam mo yon. Tapos mahirap kausap ang Amazon sa totoo lang Being someone na who's been dealing with Amazon, you know, ever since. Talagang ang hirap ka-deal ng Amazon sa totoo lang. Okay? So kung ako sa'yo, dun ka na lang sa prep center. Kasi yung pricing din naman nila is hindi naman talaga super mahal kung ikukumpara sa Amazon. Basically parang ano lang sila, halos magka-presyo lang sila, okay? So kung ako sa'yo, prep center na lang. I guess ang maging advantage mo pag direct to Amazon is yung shipping from prep center to Amazon na yung ano na yon, yung cost na yun. So wala na siya. Kasi papaship mo yung product mo directly from, you know, yung supplier mo or yung pinagbilan mo papunta sa Amazon. So medyo matitipid mo yon. Yun yung advantage. Pero everything else parang para sa akin lang ako lang ito, opinion ko lang ito, okay? Para sa akin hindi maganda yung prep ng Amazon para sa akin, okay? So mas gusto ko na mag-prep center at yun ang ire-recommenda ko sa inyo. Ngayong nasabi ko na yon, so anong ginagawa ng mga prep center? Ang Amazon kasi may mga policies yan tungkol sa kung paano dapat nakabalot yung mga products mo para sa Amazon FBA program nila. Basically, kailangan yung mga products mo, depende kung ano yon, may certain way ng pagkakabalot para i-accept nila into the Amazon FBA program. So, kung nagtataka ngayon kung ano yung Amazon FBA program, malabang wala kang alam sa basics. So, ang i-recommenda ko ay panoorin mo tong video na to pagkatapos nitong isang to para mas maintindihan mo kung ano yung mga basics ng pagbebenta sa Amazon. So, okay na? Balik na tayo. So, ngayon, ang Amazon, kunyari, babasagin. Okay? Kunyari, vase. Okay, baso, pinggan, ganyan. So, kung gusto mong ibenta yun sa Amazon, dahil babasagin siya, gusto ng Amazon na pagka naibagsak yung bagay na yon, it will survive a 3-foot drop kung hindi ako nagkakamali, okay? So, pagka nabagsak siya at nabasag siya, so, you know, sorry ka na lang, parang ganun yung dating. So, gusto ng Amazon na naka-bubble wrap yan. Okay? Tapos kunyari liquid siya. So gusto ng Amazon na nakabalot siya in a way na yung mga yung mga lids niya ay tightly closed. Tapos hindi siya maiikot, hindi siya mapipihit. Tapos syempre pagka nagkaroon ng leakage, yung hindi tatapon yung liquid na nasa loob. Okay? Tapos, kunyari naman, kung mga baby products yan o kaya mga toys, tapos may mga maliliit siyang parts, so kailangan merong nakalagay na choking hazard na either sticker o nakasulat mismo sa sa packaging niya. Tapos, syempre, sa lahat ng item, any item across the board, kahit anong klase pa yan, kailangan meron siyang tinatawag na FNSQ sticker. So, yung mga sticker na yan, nakadikit yan dun sa mismong packaging ng item. Tapos, kailangan, wala nang ibang barcode na scannable. Okay, so kunyari meron kang product na binili tapos may scannable siya na barcode somewhere, dapat natatakpan yon. Usually, ang ginagawa ng mga prep center, tinatakpan na nila yun ng FNSQ na barcode. Kasi yung FNSQ na yun yung unique identifier ng Amazon na product mo yon, saka kung ano yon. Ngayon, once na naka-prep na yung items mo, so syempre, kailangan nilang timbangin, kailangan nilang i-box. So, aayusin nila yan. Tapos, bibilan nila ng shipping from Amazon din naman. Tapos, saka nila ipapadala yan sa Amazon. So, yung buong shipping process na yon, kung ano yung laman ng box, kung ilan yung iba't ibang klase ng products, kung ilang units kada isang klase ng product, yung buong timbang, yung sukat. So, kailangan mo rin yung i-input sa Amazon. So, syempre, pag hindi ka masyadong sanay dun sa process, so mahihirapan ka. Kaya, at least
maganda na mag-prep center kasi yung prep center na yung gagawa nun para sa'yo. Okay? So, ang gagawin mo is ganito lang naman eh. O-order ka ng product, tapos ipapadiretso mo siya sa prep center, tapos ibabalot siya ng prep center, tapos yung prep center, pagkabalot niya, pagka-box nila, ipapadala na nila sa Amazon for processing. So, yun yung process ng FBA. Okay? So, maliban naman dyan sa pagpe-prep ng items na yan for FBA, meron pa namang mga iba't ibang services na ino-offer yung mga iba-ibang prep center. So, may mga prep center dyan na nag-o-offer ng tinatawag na third-party logistics. So, pag sinabing third-party logistics or 3PL, okay? 3PL, okay? So, ang ibig sabihin yan is sila yung maghahawak nung products mo para sa'yo. Tapos kapag ka may umorder, so sila naman yung magpapadala sa customer na umorder nun. So imbis na i-store mo siya sa Amazon per FBA, so pwede kang mag-FBM. Nandun din yan doon sa video na sinabi ko kanina. So yun, kung gusto mo mag-FBM, pwede gamit yung third-party logistics service na yan. Tapos yung ibang mga prep center, nag-o-offer din sila ng storage lang. Kumbaga, i-store nila yung mga products mo sa'yo. Kunyari, nagpa-private label ka or nag-wholesale ka. Tapos, kailangan mo muna ng storage. So, may mga prep center na libre yung storage. So, sila muna yung magtatago ng product mo. So, marami pang iba. Tingnan nyo yung iba't ibang mga prep center. Tingnan nyo kung ano yung fit sa needs ninyo. So, kung nag-online arbitrage kayo, kailangan hanapin nyo yung prep center na tumatanggap ng online arbitrage. Kasi merong mga prep center na ang tinatanggap lang nila ay wholesale or private label. At meron naman mga prep center na tumatanggap ng online arbitrage lang, saka wholesale lang. Iba-iba, makikita nyo yan sa website nila. Tapos syempre, another thing na kailangan nyo i-consider pagdating sa paghahanap ng prep center at pagpili ng prep center ay syempre presyo nila. Merong mga prep center na merong bulk discount. So kunyari kung private label ka na ang product may iisang klase lang tas marami o kaya wholesale, ganun din. Meron silang mga discount kunyari na imbis na $1.50 per unit, magiging parang 90 cents na lang kasi pare-parehong items lang yan. So may mga ganong klase. So tingnan yung mabuti kung ano yung business model na iniisip ninyo o kung ano yung magiging itsura ng mga products ninyo na ipapadala nyo sa prep center. Tapos hanapin nyo yung best para sa inyo. Isa pang bagay na mairecommend ako sa inyo, lalo na kung nag-online arbitrage kayo, ay maghanap kayo ng prep center na nasa isang sales tax free state. 5 states yan eh. Alaska, Delaware, New Hampshire, Oregon, saka Montana. So, yung 5 states na yan, walang sales tax dyan. Ibig sabihin, kunyari, bumili ka ng $100 worth ng products, ano? Tapos, ipapadala mo siya, kunyari, sa California. Ngayon, I think yung sales tax ng California nasa mga 8% or something eh. So, kunyari lang 8%, okay? So, yung $100 na products mo, magiging $108 kasi may i-apply ka na tax. So, hindi naman lahat ng items may tax eh. Kunyari, mga food items yan, walang mga tax yan mga yan. Pero, kunyari, mga makeup, ganyan, yung mga electronics, kung ano pa, basta hindi pagkain, pwedeng may tax yan. So, madadagdagan yung cost ng products mo. Ngayon, kung papadala mo siya sa mga states, kagaya ng, yun nga, Oregon, New Hampshire, yung mga walang sales tax, kung $100 yung products na bibilin mo, $100 pa rin siya. Hindi ka na mag-aalala sa dagdag na taxes. So, yun ang advantage ng pagkakaroon ng prep center sa mga sales tax free na mga state. Kasi ang basihan ng tax is kung saan isi-ship yung item. Hindi dun sa kung saan nakatira o saan located yung nagbabayad dun sa item, hindi dun sa billing, kundi dun sa shipping, kung saan ipapadala yung item na yon. Dun nakabase yung sales tax. Okay? So, maghanap kayo kung online arbitrage kayo. Ngayon, kung private label saka wholesale especially. So, usually yung mga nag-wholesale na yan meron na silang mga resale certificate or seller's permit, mga ganyan. So, pwede silang bumili ng walang tax. So, kung ano yung resale certificate or seller's permit na yan is pag-uusapan natin sa ibang video, okay? Pero, going back dito, so, yun ang mga kailangan mo i-consider pagdating sa prep center. Ngayon, para makapaghanap ng prep center, so, punta tayo dito sa screen ko at papakita ko sa inyo at least yung basic man lang para makahanap kayo ng prep center, okay? So, punta na tayo dito sa screen ko. Yeah, so una, mag-google lang naman ako ng Amazon FBA Prep Center. Ganun lang naman. 'Di ba? I-google mo lang 'yan. Tapos siguro maganda na rin kung ilalagay mo USA para sigurado. Okay? Tapos, isa pang tip ko, 'di ba? Sabi ko kanina, maghanap kayo ng mga nasa sales tax free states, 'di ba? So, kunyari gusto ko ng Oregon. Yan, popular yan. Kunyari, gusto ko ng Oregon.
So, hanap ako dito, 'di ba? Ayan, makita niyo yung mga results. So, titingnan ko ngayon 'tong mga resulta na 'to. So, tingnan natin, ha. Usually naman may mga ayan, Oregon Prep Center. Makita niyo may prep kaagad. Madali lang silang maspatan. Ayan, makita niyo marami yan, as in marami. Okay? Tapos ngayon, ito last na 'to. Buksan natin 'to, okay? Tapos tingnan natin isa-isa 'tong mga 'to, okay? So, tingnan natin. Ito, FBA Prep, Return Management, FBM Shipping. Oh, ito pala, Return Management. So, itong Return Management na to, kunyari merong umorder ng product niya sa Amazon, tapos hindi niya nagustuhan for any reason, tapos ni-return niya. So, anong gagawin mo doon? Di ba? Stranded inventory yan. So, ang pwede mong gawin ay i-return mo yan dun sa prep center. Tapos, ang gagawin ng prep center, i-inspect nila kung pwede pa siyang ibenta. Ngayon, kung pwede pa siyang ibenta, i-repack lang nila ulit, i-prep nila ulit, tapos ipapadala sa Amazon. Ngayon, kung hindi na, doon ka magkakaroon ng, ng desisyon. So, ipapasira mo ba, ipapamigay mo ba sa kanila, or, something, iba-iba yan. Pero at least, merong someone na i-inspection ng product mo kung may returns. 'Di ba? Tapos meron pa nga yung kunyari, ikaw, nagbago isip mo, okay? Nagbago isip mo, gusto mo na lang siyang ibalik dun sa supplier. So, pwede rin siyang ibalik ng prep center para sa'yo. So, ngayon ko lang kasi nakita yan yung return management na yan dito, kaya ngayon ko lang naalala. Pallet storage, yan yung storage nga ng mga items mo, okay? Na maramihan dapat, I guess, since pallet yung nilagay nila. Tingnan natin. Online arbitrage, 95 cents per unit plus receiving charge. Diba? Nakita niyo yan? So, medyo mura yan, I think. Ngayon, ito namang isang to, tingnan natin. So, ano namang offer nila dito? So, services and pricing. Ayan, tingnan natin. So, dito naman ay $50 or 50 units, whichever is met first. So, I guess iba-iba yung package nila. Ito parang may minimum yata ito. 'Di ba? So, being invoiced 100 and more, magkano yung shipping fees nila? Ito, so 120 per unit naman dito. Tapos kung large ay 50 cents per unit. Ayan, makita nyo. So, iba-iba yung package nila. Okay, additional services, bundling. Ayan, so may bundling naman, pag-usapan natin yan na mas maigi sa ibang video. Okay, outbound supplies. So, ayan, mga boxes meron silang charge. So, kunyari, yung products nyo ay kailangan ng box. So, ayun, babayaran nyo rin yung box. Parang ganun. So, tingnan natin tong iba pa. Okay, so view pricing. Yan, tingnan natin. So, ito naman ay 165 per unit for up to 200. Meron na siyang quantity discounts. Kunyari kung 1,000 plus units per month, 120 per unit siya. Ang gagawin mo lang naman is kung umorder ka, sa kanila mo ipapadala yung product, sila na yung magre-receive nun para sa'yo. So, marami yung mga yan, okay? Hindi ko nadadaanan. Wala naman akong kahit na alin dito na na pinopromote, okay? At least wala pa sa ngayon. So, kung may gustong sa inyo, magpa-promote ng prep center sa inyo, hey, kontaktin nyo lang ako, okay? So, maghanap lang kayo and try nyo silang i-message lahat, di ba? Lahat ng makita nyo. Hindi lang naman kailangan sa Oregon. Kung gusto nyo New Hampshire, o Montana, o Delaware, o mga ganyan. So, i-message nyo lang lahat, tapos tingnan nyo kung sino yung pinaka-friendly, sino yung mabilis na sumagot, di ba? Kailangan yan 'Di ba? Kung may tanong ako, kailangan yung may sasagot ka agad. So, i-base nyo ron. Kung agad nila kayong ni-replyan, so maganda, di ba? Ibig sabihin, there's someone na mabilis yung reply na maaasahan nyo. So, kailangan yung i-check yung mga factors na ganyan, di ba? Minsan, hindi lang presyo yung mahalaga Kung nandito ka sa video na to, so I'm assuming na baka baka bumibili ka na ng products or ready ka nang bumili. So, congratulations sa'yo and sana maging successful yung business mo. Kung gusto nyo makatanggap ng mga products everyday sa inyong inbox, tignan nyo yung link sa ibaba para sa aking OA lead service. So, ang ginagawa ko dyan is naghahanap ako ng products para sa inyo. Tapos, may matatanggap kayo araw-araw na products Monday to Friday. Tingnan nyo na lang yung terms and service dyan sa description. Andyan din kung gusto nyo magpa-manage ng account. Ngayon, kung ang gusto nyo lang naman matuto, so wag kayong mag-alala, I got you covered. Mag-subscribe lang kayo dito sa channel na to kung hindi pa kayo nakasubscribe para makita nyo lahat ng mga future videos na gagawin ko pa tungkol sa pagbibenta sa Amazon. Tapos, kung meron kayong mga tanong or request para sa mga content, so ilagay nyo lang sa comment sa ibaba para alam ko at gagawan natin ng video yan. Tapos, syempre, kung nakatulong sa inyo ang video na to, huwag nyo kalimutang mag-like para matuwa naman ako, di ba? So, maraming salamat po. Si Coach Jonel po ito and I'll see you next video. Bye!